Hallelujah, praise the Lord. Ati po nga itaas ang ating mga kamay may mahal, tapoy magkaisa manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoong Isus. Sa punat dalangin yung hinirang huling propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na pastor, Weldy Estrada Almeda, sa oras ng Malapinon, sa amin po pakikinig yung banal sa Malapinon. Ikaw, Diyos, magbukas sa pangunawan ng bawat isa. Hipuin mo, Diyos, sa mga puso ni mga anak. Sa iyong lingkod, magagawa, ikaw Malapinon, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis at sa iyong dakilang pangalan na sinasaway. Demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa mga galit na in Jesus' name. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ng napakalakas na palakpak ating mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Linus Almeda. Sa inyo lahat, minamahal na mga kapatiran, mga baguhan, datihan, to our beloved visitors, beloved viewers, magandang gabi na po sa lahat. Palapakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Buksan po natin ang ating po mga Biblia. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 6. 1 hanggang 6. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kabanatang 2, talata po 1 hanggang 6. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan upang tayo'y mabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat, na nagpapatotoong mamamahayag sa sariling kapanahunan. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. So, ito po'y napapanahon sa ating kapanahunan ngayon, minamahal. So, mayroon po akong babasahin dito. Ito po'y post ng ating pong beloved Minister Weldy James Almeda Jr., minamahal, ang anak po ng ating kagalangan, minamahal na pastor. Ito po ay patungkol sa coming election. Sabi dito, a call for prayer and fasting. May the children of God move in one accord with prayer and a fast for 3 days for a peaceful presidential election this coming Monday, May 9th. So tayo po minamahal ay in-encourage, tayo po ay magkaroon ng one accord with prayer and fast for 3 days. So dahil bilang mga anak ng Diyos minamahal, ito po yung ating tungkulin. Amen. So hindi tayo sumasama dyan sa mga nagrarally, nagkakaravan. Ang ating po ay prayer and fasting. Naggabayan po tayo na ang mapili po natin ay talagang akma at tama sa kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, hindi natin alam, no?
Hindi natin alam kung anong mga plano kasi may mga plan A, may mga plan B yan eh. No? Hindi natin alam, malay natin mayroong after that kung sino ang mananalo, yung matalo, mag-launch ng kaguluhan, di ba? Katulad noong 1986. So, i-gather nila yung mga tao, magkaroon ng araw-araw na rally. So, possible po yan, minamahal. Dahil both camps ay nagsasabing sila ay mananalo. So, sabi dito, we need to pray now. The decisions made by the candidates and future leader of the nation are very important in our free society. And it should be under prayer. We are in the middle of the election, and there is no better time for God's people to act and pray sincerely. Through the leading prayer of our beloved Pastor, Honorable Evangelist Willie Almeida, we pray to the Almighty God, our Lord Jesus, for a peaceful and honest election. May everyone's mind be right. Forgive us for our sins. Take away, O God, the anger and destruction from everyone. Unite our mind and purpose to serve freely until your return. And may the elected leaders of the nation have the fear of God, have the right governance of all the countries, have a true desire to serve our nation. This is our concern and prayer in Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. At may picture dito yung nung tumakbo po si BBM ng Vice President nung nailihan siya. Minamahal. So, naipost po ito sa Facebook. So, after mga ilang oras, dinilit yata ng Facebook. So, wala namang against doon. Kumbaga, tayo po ay, nanawagan ng prayer. Amen. So, nagtataka po ang ating bread minister, bakit dinilit ng Facebook yung post niya. So, ibig sabihin, hindi fair ang Facebook. Hindi naman naninira yun. Prayer po yun. Amen. So, kung may report ka, so, ibig sabihin, minimal talaga malalim na kumbaga, yung impluensya ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Talagang hawak na nila halos lahat. Tama yung sinabi ni Kapinong, commander ng NPA sa Marag Valley. Tinanong ko siya, minamahal, ano ang marami ang NPA? Panahon ni Marcos o panahon ngayon? So, nung panahon na yon ay bago lang nag-presidente si Duterte. Wala pang pandemic yon. Tinanong ko siya, anong mas maraming NPA? Panahon ni Marcos o panahon ngayon? Straight, sinagot ako, minamahal. Ang pinakamaraming NPA sa panahon ngayon. Hindi yung panahon ni Marcos. Sabi ko, nagtaka ako sa sagot niya. Sabi ko, ganon? Nung panahon ni Marcos, makikita mo yung mga NPA naglalakad. By company o by platoon. Ngayon, by squad lang yan. Bihira mo pang makita. Dati talagang nagpapakita yan sila. Sabi niya, nung panahon ni Marcos, ang NPA, yun lang yung may hawak ng armas. Pero ngayon, ang mga NPA, hindi na humahawak ng armas. Kumbaga, reservist. Mayroon daw sa mga doktor, may sa mga abogado, mayroon sa mga businessman, may mga magsasaka, mangingisda, mayroon sa military, mayroon sa pulis, mayroon sa Malacanang, mayroon sa City Hall, mayroon sa barangay. Na-saturate na nila yan. So sabi niya, mas marami ngayon. So, naniniwala ako, minamahal, dahil parang nararamdaman natin na yun nga,
mas marami ngayon. Tama yung sinabi ng kapatid ng papa ko, na-divide ang NPA into two. CPP, NPA, ito po yung mga armado. NPA, NDF, ito po yung mga moderate, mga professionals, mga farmers, mga fishermen, pastor, pare, madre. So, walang pinipili, minamahal. Sila ay pumapasok kahit saan. Kahit dito sa atin, pumapasok sila. Pero hindi lang sila magtatagal. Hindi sila makatagal dito. Dahil mawala talagang demonyo dahil sa haba pa naman ng pagpupuri. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? Pumapasok sila sa mga churches. Ang iba, nagiging pastor. Humahawak ng posisyon. Pero dito sa atin, hindi sila makakapasok. Dahil hindi po tayo nagbabase sa galing ng tao. Magaling na pananalita. Kailangan bago ka tatayo sa pulpito o bago ka maging preacher, ang buhay mo ay full-time sa mahal na Panginoon. Wala kang ibang gawin kundi magpuri araw at gabi. Hindi po nila magawa yan. So yung mga pakunwari lang, pumapasok sa atin pakunwari, mag-stay siguro months, years, pero tinatanggal sila ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Oh, yung mga pastor na mismo, gusto mag-affiliate sa atin, hindi nagtatagal Kasi akala nila minumahal, maraming pera siguro sa Jesus Miracle Crusade. No? Kasi mga manggagawa dyan, pati mga kapatiran. Akala mo, mga manager ng bangko lahat. Talagang binihisan ng mahal na Panginoon. Dati hindi marunong magbihis yan. Halos hindi, walang damit. Puno ng tattoo ang katawan. Pero ngayon, talaga naman minamahal. Ang Diyos ang nagbihis sa atin. Mapagkamalan ka pang pastor. Ikaw na ngayon ang magdepensa. Hindi po ako pastor. Ordinary member lang po ako. Katunayan, hindi nga ako tumatayo sa pulpito. Dumadalo lang po ako. Pero ang mga tao magsabi, pastor ka. Dahil nakita nila yung ilaw. Talagang dati ikaw ay lasinggero, ikaw ay laman sa kulungan, labas-pasok ka dyan, labas-pasok sa mga beer houses, sa mga disco houses, sa mga sabungan. Pasalamat ako minimal, hininto na yung isabong. May mga kapatirang natutukso pa rin dyan sa isabong na yan. Yung electronics, yung sa cellphone, pinapanood, tapos pwede kang pumusta ng 100, depende sa'yo. Daming na baliw na rin dyan. Parang droga din yan nakaka-addict. O nga, pinahinto. So, yun yung advantage. Pag ang gobyerno ay nakikinig sa tao. At ang mga tao ay may takot sa Diyos. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. No? So, ang unang-una po nating inaayawan, yung sumusuporta sa mga teroristang CPP, NPA, NDF. Pag may kandidatong sumusuporta, inaayawan po natin dyan. Number 2, sumusuporta sa same-sex marriage. Na pwede nang ikasal ang lalaki sa lalaki, babae sa babae. So, inaayawan po natin yan. Mayroong gustong dumalo sa ating pong church sa Maine. Tumakbo po siya ng senador. Taga-UP. Graduate ng UP. Spokesman ni Duterte. Gustong dumalo. Bulgar niyang sinusuportahan ng same-sex marriage. Hindi siya tinanggap. Kasi ayaw natin yung maipasa ang batas na same-sex marriage. Maimperno ang mga tao dyan. Amen. Imaginin mo yun. Lalaki sa lalaki, pag-asawahin mo. Hayaan mo sila mag-asawa, huwag lang gawing batas. Amen. Kasi pag iba na yung gawing batas iba na yung gawing batas, iba ng usapan yan. Hayaan mo silang magsugal kung gusto nila. Huwag lang gawing legal. Talagang gusto nilang
magdroga, buhay nila yan. Pero huwag lang gawing legal yung droga. Yung illegal drug, yung mga droga na yan, marijuana na yan, mga shabu na yan. Yun yung ibig sabihin doon. Kasi hindi mo naman pwedeng mapilit ang tao. Parang manggugupit yan. Gusto mong gupitan ng lahat. Kung ayaw magpagupit, hindi mo pwedeng pilitin. Amen. Pilitin mo, baka bawiin pa yung gunting at itusok pa sa katawan mo. Kahit libre, kahit sabihin mo, lahat na magpagupit, libre. Kung ayaw talaga. Kung ayaw talaga, minamahal, hindi mo mapilit yan. Ganun din sa Ebanghelyo. Gusto man natin lahat ay makakapasok sa karinang langit, yung iba ayaw talaga eh. Kahit sa kapanahonan ng ating mahal na Pinoon, hindi lahat gumaling. Amen. Yun lang may pananampalataya. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Kasi yung may panampalataya, ay talaga namang hinanap nilang mahal na Panginoon. Nung nalaman nilang ang mahal na Panginoon ay napunta sa kanilang lugar. So, ayon po sa Bible, minamahal, dinala nila yung may sakit. Hindi sila makapasok-pasok, hindi sila makalapit-lapit. Umakyat siya sa bubungan at anong ginawa? Binutasan yung bubungan at binaba yung may sakit. Ibig sabihin, nagkaisa sila noon. Walang magawa ang may sakit. Paano siya makaakyat doon sa bubungan? Paano niya mabutasan yun? So, mayroon siyang kasama. So, yun, nung nakita ng Malapino, namangha siya sa kanilang pananampalataya. At karakadaka, gumaling yung may sakit. Amen. Mayroon kasi iba mga pilosopo kung talagang ang Diyos nyo dyan ay nagpapagaling, bakit hindi kayo pupunta sa ospital, sa mga mental hospital para yung mga baliw doon maggaling na lahat? Kung tawagin tayo, puntahan natin. Pero wala silang panampalataya. Halimbawa, punta tayo ng hospital. Pagdating mo doon, may nag-invite sa'yo. Alam mo, ilihas mo lahat yon. Hindi ka naman invited. Baka makasuhan ka pa. Bakit mo ginalaw yan, Brad? Ba't ka pumunta dito? In-invite po ako. Sino nag-invite sa'yo? Ito pong pasyente na to. Iyon lang pala bakit mo sinama na yung lahat doon? So, pag nangaral ka, lakasan mo lang yung boses mo, narinig ng iba, nakinig sila, tapos biglang, Brad, pwede bang ilihas yung aking loved ones din? Praise the Lord. Puntahan mo. Ibig sabihin, nagkaroon ng panampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Dahil, ito po minamahal, pag ang namumuno, kahit gaano pa katalino yan, pag kalaban niya ang gawain ng Malapinoon, nagiging hadlang yan sa kaligtasan ng mga tao. Di ba? Acts chapter 4, verse 26. Atin pong basahin. Dito po sa Gawa 4, ang talata po 26. Nagsitayong handa ang mga hari sa lupa at ang mga pinuno ay nagpisan-pisan laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran. The kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord and against His Christ. So pwede. Pag hindi ka maingat, tapos yung namuno, pwedeng gamitin ni Satanas para ihinto ang gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Di ba? May mga krusada tayo na hindi welcome ang gawain. Sa streamer pa lang, ang laki ng bayad. Akala mo, commercial. Kung ano yung hingi nila, nung singil nila doon sa streamer ng mga produkto, mga halimbawa, streamer ng mga, halimbawa, fast food. Yun din ang sisingilin sa atin. Ang masaklap sa Cebu, nung nagkrusada, that was 1991. Mga Osmeña pang namumuno noon. Ngayon, talagang pinalo sila. Wala na yatang nakaupong Osmeña ngayon. Grabe. Ang tawag niya doon sa mga streamer natin ay parang sore sa mata.
Parang, ano, dagdag daw ng ano, yung parang basura. Oh, dagdag basura. Kasi grabe ka diehard na Katolik yung mga Osmeña eh. Dagdag daw basura. Pinatanggal. Pinatanggal. Pati yung mga pamimigay ng leaflets. Ayaw niyang bigyan ng permit. Pero pastor, talagang, alam mo naman, pastor, talagang matapang. No? May dugong Hudyo. Matapang. Galing pa ng Surigao. Eh, yung Surigao, matapang ang mga tao dyan. Pag may piyesta dyan, malungkot sila pag walang namatay. Yung lugar na yan. Pag piyesta, mayroon talagang sinaksak, may binaril. Tuwang-tuwa sila pag ganun. Mayroon pa silang, halimbawa, magkalaban kayo. Tapos pagdating ng piyesta, tatalian ka, talian din yung kalaban mo, mga 2 meters na tali. Tapos, bibigyan kayo ng tigi-isang kutselyo at sabay-sabay kayo magsaksakan kung sinong mamatay, kung sino mag-survive, ayun, yung sino mamatay, mamatay. So, talagang parang yung manok na pinagsabong, legal sa kanila yon. Ganon sila, katapang. Harapan talaga. Hindi ka makatakas dahil nakatali. Kayong dalawa, nakatali kayo. Harapan, saksakan. So, ganon sila katapang. Hindi sila takot mamatay. Tapos pag ilibing, daming sasama, parang bayani ang turing. Yan ang dahilan na doon sa Surigao, hindi ba walang mga NPA dyan, hindi matatapang. Kasi mga waray, dyan pumupunta din. Samar, mga waray, matatapang. Daming mga NPA din dyan. Kung saan yung lugar na matatapang mga tao, daming mga gulo dyan. Mahal na pastor, ginamit ng Malapinon at ginamit yung kanyang tapang para ibulgar ang totoong ebanghelyo na mahal na Panginoon. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Kasi kung mahal na pastor, hindi talaga matapang yan. Wala tayo ngayon. Dahil dumaan po ang church ng katakot-takot na persecution. Nung nag-pioneering pa ang mahal na pastor, pag uwi niya, sasalubungin siya ng mga adik doon sa Barte, yung SM dyan sa may Fairview. Hindi pa yan SM noon. Yung Robinson dyan, tapunan ng patayan. Mga talahib pa yan, naabutan ko pa yan. That was 1991, wala pang SM dyan. Mga talahib pang makikita mo dyan, wala pang mga bahayan noon. Lalaki mga talahib. Mayroong mga kalsada, mga iskina-iskina. Dyan tinatapon yung mga sinasalvage. Ngayon, naglalakihang mga mall na nandyan. Diyan naglalakad ang malapastor, sinasalubong siya ng mga tao na papatay sa kanya, hindi siya umaatras. Nagtakbuhan yung mga tao. Wala siyang kain, fasting siya. So, dahil sa kanyang pagpagamit sa Malapinon, pag-expose sa evil of communism, sa Romanism, sa Catholicism, minamahal, namulat ang ating mga kababayan. Pati tayo namulat. Amen. Nagsigaling yung ating mga sakit, nagbago ang buhay natin, dahil may tao ng Diyos na nangaral na walang tago-tago. Amen. Talagang bulgaran na pangangaral. Nung nagkaroon ng krisis sa Mindanao, ano sabi ng mga pastor? Kayo mga Abu Sayyad, pupuntahan ko kayo dyan. Kasi yung Bible study natin sa Basilan, sa Maloso, hinagisan ng bomba. Nag-Bible study. Bible study. Hinagisan ng mga Abu Sayyaf ng bomba. Report kagad. On the spot, may patay. 4 o 5. Sabi ng mga kapatiran na sumama, nakakaawa yung mga natatamaan ng bomba. Parang mga baboy daw na tinapon na sa sasakyan. Kasi pagdating ng patrol, ginano na lang. Kasi ang akala nila patay. Tinapon na sa loob. Ang ginawa ng
kasamang preacher doon, bago tumakbo yung patrol, nilihas muna niya yung mga tinapon doon na akala patay, nakaligo ng dugo, nilihas niya. Tapos diretso na sa ospital yon. Nung dumating yung mga media, hinanap yung patay, walang patay. Pati yung pulis nagtaka, pati yung mga doktor. Yung mga dinadala na sa morgue, nakaupo na. Ang kanilang mga patotoo, may namahal, nakita yung kanilang katawan. Ibig sabihin, nag-separate na yung kanilang kaluluwa. Nakita yung katawan nila. Yung mayroong isa na tamaan dito, butas yung ilong niya. Yung isa naman sa mata. Tapos may splinter. Si Rubilin, Sister Rubilin. Sabi naman, Pastor Brother Danny, mayroon bang nag-fasting ng 40 days dyan? Sabi ko, Mal Pastor, mayroon. Antayin mo yung galing Surigao. Tapos, punta kayo ng Zamboanga. Ilihans yung mga sugatan doon. Dala ko. Nagdala pa ko ng media. Si Al Jacinto sa Gold Star. Newspaper. Pagdating namin doon, pinicture-picturean niya. Sabi niya, bro, delikado tong isa, yung natamaan sa mata. Nakita yung x-ray. Sabi ng doktor, within 1 week, pag hindi maoperahan, matitano, patay. Paoperahan nyo. Bardan, paoperahan nyo. Delikado. Sabi ko, decision niya na ayaw magpaopera. Kasi sabi ng doktor, 50-50. So, nandito nga tayo, dala ko itong nag-40 days para ilihans. Para matunaw yung shrapnel. Matunaw. So, sabi niya, hindi ko ito bibitawan. Araw-arawin kita dito. So, inaaraw-araw ako. Kinukumusta yung natamaan ng shrapnel. Kinukumusta lahat yun. Wala namang namatay. After 1 week, after 2 weeks, buhay pa rin. Sabi niya, samahan ko na sila. Ipa-x-ray natin. Pina-x-ray. Paglabas sa resulta, siya mismo ang tumingin. Kinumpare yung dalawa. Yung isa, may shrapnel. Yung isa, negative na. O saan napunta yung shrapnel? Pati ang doktor, hindi makakapaniwala. Saan napunta? Bakal po yun, minamahal. So, walang imposible sa Diyos. Amen. So, sabi nung doktor, kahit nawala na yung shrapnel, pero hindi na babalik yung kanyang paningin, yung isang mata niya, dahil doon talaga sa sentro, sa itim, dumaan yung shrapnel. Mali pa rin ang doktor. After mga ilang weeks, balik normal yung paningin ni Sister Robelin. So, talagang buhay ang Diyos natin. Amen. Yun, talagang nagalit ang mga pastor. Kasi nagkaroon ng kidnapping, tapos pumunta ng Sulo, sabi ng pastor, papasukin ko kayo, mga abusayad kayo, mga demon possessed kayo. Papasukin ko kayo dyan. Mag-antay kayo. Pasting mga pastor ng 40 days. Pinasok nga. Pinasok niya. Pagdating doon, sabi ng mga abusayaf, Pastor Almeida, napanood ka namin sa telebisyon. Ang tawag mo sa amin, demon possessed. Abusayad, hindi ka na makalabas buhay. Oh. Bumulong mga pastor sa akin, Brother Danny, more prayer, may gagamitin ng demonyo. Wala namang kondon, walang kuryente. Paano sila nakapanood? Sabi niya, galing ako ng Maynila. Sinundan kita dito nung nabalitaan kung nandito ka na. Ay, mayroon palang abusayap din sa Manila. So, in-announce niya na lalong nagalit ang mga abusayap. Wala kaming ititira sa inyo kahit isa. Ibibidyo namin ang pagpugot ng ulo sa inyo. Nagawa ba nila? Hindi. Sabi ni Abu Sabaya, itong mga taga-Jesus Miracle Crusade, gagawin naming fertilizer. Fertilizer dahil pag mamatay ka, ilibing ka, walang kabaong.
Pag naglibing sila doon, pag sa kanila, Muslim sa Muslim, babalutin nila tapos ilibing. Kahit saan, saan gusto mo. Wala silang sementeryo doon. Wala kang makitang sementeryo. Naglalakihan po yung mga puno ng niyog, puno ng durian. Ang taba-taba ng mga lupa, doon nililibing yung mga patay. Pataba, gawing pataba. Pero ano nangyari? Ano nangyari kay Abu Sabaya? Mas masahol pa sa pataba. Kinain ng pating. Habang nag-cross siya from Sulu to Zamboanga, na-detect ng military, sinalubong sa gitna. Patay sila lahat, hindi na mahanap ang katawan. So, yun ang sinabi ng Bible. You cannot kick against the pricks. Hindi mo kayang sipain ang tinik. Amen. So, ito po minamahal. Ito yung ating tungkulin. Prayer. Prayer. Magkaisa tayo. One accord in prayer. So, kung sino yung sasabihin ng mga overseer o namumuno sa atin, sumunod tayo. Kasi pag hindi tayo susunod, susuway tayo, bakit kung magkasakit ka, pinag-pray ka ba nung binuto mo? Di ba? Choice ko yan O choice mo nga. Pero kung magkaroon ka ng sakit, mag-pray ba siya sa'yo? Hindi. Makatulong ba sa'yo yan? Hindi rin. Kilala ka ba niya? Lalong hindi. Amen. Yung mga taong nagsabi sa atin, pinagpipray tayo araw at gabi para pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minumahal. Yung ibang reliyon nga, nagkakaisa, wala naman silang himala. Amen. Wala naman silang patutuo. Pag magkasakit sila, hospital pa rin. Ang vision nila, nandyan pa rin. Pero nagkakaisa sila. Grabing paggalang nila sa namumuno sa kanila. Wala namang nagawang mabuti sa buhay nila. Hindi naman sila nag-ayuno para sa kanilang kagalingan. Hindi naman sila nagsakripisyo. May mga negosyo pa nga Yung mga pastor, may mga negosyo pa. Yung mga ministro, minamahal. Dito sa Jesus Miracle Crusade, full-time, iniwanan lahat, pag-aaral, ambisyon sa buhay para makakonsentrate, manalangin, para makaligtas tayo ng maraming kaluluwa. Amen. Ang nasa isip nila, binayaran siguro yan. Never sa buhay ko minamahal. Mula nung ako'y nagparehistro at bumuto, wala akong malaala na kahit piso, tumanggap ako ng bayad. Kasi may prinsipyo din ako minamahal. Nakakahiya naman. Mabubuto ka dahil nabayaran ka ng 500, parang mukhang pera ka. Kahit sabihin, tanggapin mo lang, kahit hindi ka naman nanghingi, pero never sa buhay ko yan. Minamahal. Hindi, talagang ayaw ko yan. Ayaw ko. Nakikita ko, mayroon talaga. Mayroon tumatanggap din. So, ginagalang ko rin yung kanilang prinsipyo, pero iba yung prinsipyo ko. Sa pagbibigay ka, 100% ako yan pa kayang ibibigay ng politiko. Sisirain kong buhay ko. Gusto nila magpabutismo. Okay. Katulad doon sa Ronrono. Di nagpabutismo yung tumakbo doon. Sabi ko doon sa kapatiran sa Ronrono kahapon, yun ang ibuto nyo. Bagamat yung incumbent na mayor doon, kamag-anak ng kapatiran. Kamag-anak niya. Wala siyang magawa dahil hindi yung nagpakita sa church. Yung hindi niya kamag-anak, yun ang nagpakita, nagpabutismo. Sabi ko, kung sino yung nagpakita at nagpabutismo, yun yung ibuto nyo. Manalo o matalo, panalo siya dahil nakilala niya ang mahal na Panginoon. So, nag-invite this coming Saturday ba yun? Birthday daw niya ng 8. So, bawal na yata ang mga kampanyan yan. So,
inatras niya yung birthday celebration niya, 7. At tayo po ang in-invite niya para mag-Bible study doon sa kanyang bahay. Lahat na team niya, yung tatakbong counselor, yung 6 yata yun, o 8, 4 na yata yung nabautismuhan. So, I hope this coming Sunday, maubos lahat yun. Magpabautismo. So, kung mayroon po kayong mga dadalhin dito minimal, huwag niyong kalimutan. Kahit hindi tatanggap, sabihin niyo, para sigurado, maligtas kayo, panalo, walang talo, magpabautismo. Ibig sabihin doon, wala kang talo dahil nakilala mo ang mahal na Panginoon. Amen? Malay natin, pag matalo sila, hindi na sila makatulog, kasi nabinta na yung kanilang mga resort, lupa, building, mabaliw ka talaga yan. Katulad ng kapatiran natin sa Cagayan de Oro. Nung una, nanalo siya kasi sikat siya na announcer. Si Brother Fred Soriano. Sikat na announcer. Nanalo siya. Unang takbo niya. Board member yata yung tinakbuhan niya. O counselor. Nanalo siya nung una. Nung nagkaroon ng kursada doon, announcer pa siya sa radyo. Dumalo yung kanyang beloved wife. Nagpabautismo, nagalit siya. 3 days crusade yun. Binanata niya ang Jesus Miracle Crusade. Sabi niya, huwag kayong magpabautismo, huwag kayong dumalo sa krusada. Kasi hindi na kayo makapag-fiesta. Ang sarap ng fiesta, sabi niya. Laki ng busis nun eh. Huwag na kayong huwag kayong umalis sa pagkakatoliko. Masarap ang buhay katoliko, sabi niya. Galit na galit siya sa asawa niya. Nung pag-eleksyon, natalo. Hindi na makatulog. Nagkaroon siya ng insomnia. Hindi ba? Yung hindi makatulog. Insomnia. Parang mabahaliw siya, minamahal. Nung dinala sa pastoral house, parang tulala. Brad, beloved husband ko. Sabi, ano sakit niya? Di makatulog, Brad. Announcer ng radio, Brad. Ito ba yung sikat na announcer? Parang pagtanungin mo, minsan-minsan lang sumasagot. Binautismuhan. Right after baptism, pagbangon niya sa tubig, minamahal, naging normal yung kanyang pag-iisip. Kasama ko sa radyo, Bible reader ko sa radyo. Naging MC ko sa radyo program. Tapos, dumating naman yung eleksyon. Inoferan siya. 30,000 yata yun o 60,000. Ang gagawin lang niya, manira lang. Doon sa kabilang partido. Sabi niya, hindi ko na magawa yan. Binago na ako ng mahal na Panginoon. Sabi niya, kahit piso-piso, basta kay Kristo. Hindi niya tinanggap yun. Ganun pala, yung mga umaatake pala ng mga announcer, umaatake, may bayad pala yun. So, ganun pala yun. Sabi niya, malaking pera sana, Brad. Ilang araw lang kampanya yan. Tapos, ganun ang matanggap ko, pero binago na ako ng mahal na Panginoon. Ngayon, nakabalik sa radio. Na-elect pa siya ng board member sa Cagayan de Oro Press Club. Unti-unti siyang inaangat ng mahal na Panginoon. So, ganun. Pag ikaw ay maglingkod sa Diyos, sabi nga ni King David, wala akong nakikita na tapat na anak ng Diyos na naghihirap. Amen. Pagpapalain ka talaga ng mahal na Panginoon. Ang bansa natin, pagpapalain ng mahal na Panginoon, kung ang mamumuno ay may pananampalataya at may respeto sa gawain ng mahal na Panginoon. Diba? Sa ikalawang Kronikas, chapter 20, si King Jehoshaphat, chapter 20, verse 19 up to 23.
Sa ikalawang kronika, kabanatang 20, talata po'y 19, Umpisa sa 18. 18 hanggang 23. At itinungo ni Josaphat ang kanyang ulo sa lupa, at ang buong Juda at ang mga taga-Jerusalem ay nangagpatira pa sa harap ng Panginoon na nagsisamba sa Panginoon. At ang mga Levita sa mga anak ng mga Koteta at sa mga anak ng mga Korata ay nagsitayo upang purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ng totoong malakas sa tinig. At sila'y nagsibangong maaga sa kinaumagahan at nagsilabas sa ilang tekowa. At habang sila'y nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, "Dinggin ninyo ako, O Juda, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalatayang kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayoy matatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo." At nang siya ay makakuhang payo sa bayan, kanyang inihalal sa kanila ang magsisiawit sa Panginoon at magsisipuri sa ganda ng kabanalan habang sila ay nagsisilabas na nagpapauna sa hukbo at magsipagsabi, "Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman." At nang sila ay magpasimulang magsiawit at magsipuri, ang Panginoon ay naglagay ng mga bakay laban sa mga anak ni Ammon, ni Moab, at nang sa bundok ng Seir, na nagsiparaon laban sa Juda, at sila'y nangasagutan. Sapagkat ang mga anak ni Ammon at ni Moab ay nagsitayo laban sa mga taga-bundok ng Seir upang lubos na magsipatay at lipulin sila. At nang sila'y makatapos sa mga taga-bundok ng Seir, bawat isa'y tumulong na lumipol sa iba. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, "Praise the Lord." O, tingnan mo. Dahil si King Jehoshaphat ay may takot sa Diyos, kahit pinagtutulungan na yung kanyang mga sundalo, daming mga kalaban, Amorites, Moabites, pero ang ginawa niya, nakinig siya sa propeta. Nagtatag siya ng mga awit. Instead na yung mga sundalo ang nasa unahan, ang mga awit nagpuri sa Diyos. At ayon sa Biblia, habang sila'y nagpupuri sa Diyos, yung mga kalaban ni King Jehoshaphat, sila yung naglaban-laban. Nilipol ang bawat isa sa kanila. So wala nang nangyaring gera laban sa mga sundalo niya. Everybody say, "Praise the Lord." Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Noong 1986, EDSA Revolution. Ako nung panahon na yun, minamahal, ay isang solid na koryesta. Makakuri talaga ako noon. Muntik ako magiging NPA na noon eh. Talagang nagrarally kami. Hindi alam ng mga pulis sundalo yung mga nakatakip ang mukha, mga NPA yun. Pero kami nasa harapan. Kasama namin mga madre, mga pari. Galing ng University of Bohol, galing Silliman University, galing UP, Cebu. Rally. Nung nag-end sa revolution, that time, nasa Cagayan de Oro ako. Kasi pinanghuhuli na kami. Sumibat kami nung kapatid ko, punta kami ng Cagayan de Oro. 1986. Nung sabi na lumaya sa si Marcos, celebrate doon sa amphitheater. Sama kami doon. Pati mga sundalo, yung mga sundalo, may mga yellow ribbon yung kanilang mga armalite. Tapos kumanta na sila ng Bayan Kong Pilipinas, yung Ang Bayan Kong Pilipinas. Sa mga sundalo, sabi ko, talagang iba na tong panggubiro na to. Sabi ng uncle ko na NPA, akala nila sa kanila na ang Pilipinas. Hindi na sila nakipagpistok. Revolutionary government. Suspended lahat. Court, Supreme Court, Constitution, Congress, wala.
Ang batas, ang executive order de Core, yun ang batas. Revolutionary government from 1986 to 1987 bago na-approve ang Constitution. Paano nabawi balik sa demokrasya na NPA na naghari noong panahon na yon? Lahat ay OIC na. Pinalitan lahat ng mga elected officials. Puro mga supporter ng komunista ang pinalit. Paano nabawi? Nagkrusada ang pastor ng Diyos, ang ating mahal na pastor. Sa Luneta, beware, communism is satanism. Series crusade yun, tuloy-tuloy na krusada. Isang linggo. Piniestahan siya ng mga NPA, galing Central Luzon, galing Bicol, dahil talagang pinuntahan siya ng mga media. Hindi ka ba natakot, Evangelist Almeida? Ang kinalaban mo, wala pang lumalaban sa komunismo sa buong mundo. Ikaw lang. Sabi niya, hindi ako natatakot. Kasama ko ang Diyos. Pinadalhan siya ng barong itim ng NPA. Pag padalhan ka ng barong na itim, ibig sabihin, papatayin ka na. Sabi ng mga pastor sa IBC 13 live, mayroon ako natanggap na barong itim galing sa NPA. Bakit isa lang? Maraming mga preachers sa Jesus Crusade handang mamatay alang-alang sa Ebanghelyo. Damihan nyo. Padala kayo ng marami. Akala siguro nila matakot ang mga pastor. Pagkrusada sa Luneta, gusto nilang barilin ng mga pastor. Hindi sila makakakilos. Sila mismo nagpatotoo. Totoo pala ang Diyos ni Evangelist Almeida. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon, minamahal. At sinabi ni mahal na pastor, kasi yung tagumpay, inagaw ng iba eh. Inagaw. Sabi ng pastor, pag hindi na ako magkukursada at hindi na ako manalangin, hindi ko na rebukin ang mga NPA, magbabalikan yan. At ang China lulusob sa Pilipinas. Ay, ito na. Sabi ni Kapinong, napakarami na ngayong NPA, kahit anong sektor napasokan na nila. Nagkatotoo ang sinabi ng mga pastor. Ang China, hindi lang sa West Philippine Sea, nandito na sa Pilipinas, daming nakapasok na dito mga People's Liberation Army ng China. Anytime, pwedeng magkagulo. Pero, dahil nandito tayo, walang imposible sa Diyos. Amen. So yung panawagan ng ating beloved minister, Will D. James Almeida, na mag-ayuno tayo ng 3 days. I am referring to the voters. Yung mga botante po. Huwag po nating baliwalain. Hindi natin alam kung anong mangyayari. At least, prepared tayo. Amen? Oh, hindi natin alam. Hindi natin alam. Kung pagkatapos ng resulta, kung araw-arawin nilang mag-rally diyan sa Manila, magkagulo talaga. Tapos biglang mag-declare ng martial law, magka-civil war. Bakit? Dahil ito na po yung last hurrah ng mga terorista. Approve na ng Supreme Court, sinabi ng Supreme Court, legal ang Anti-Terrorism Act. Ibig sabihin, lahat na membro ng CPP, NPA, NDF, na mga engineer, mga doktor, mga pare, mga madre, mga pastor, pwede na silang hulihin. Nakalista na yan, kilala na yan sila. Pwede na silang damputin. Kasi legal ang Anti-Terrorism Act. So, alang mag-antay nila yon. Alam nila na alanganin sila. So, magkagulo talaga. So, ang ating pong rule, prayer and fasting. Hindi po tayo sumasama dyan. May mga rally-rally dyan, huwag po kayo sumama. Maalay mo kung may granadang ihagis dyan, patay kayo dyan. Hayaan nyo sila. Hindi naman sila mananampalataya katulad natin. Ang pinaka-the best na armas ng Kristiyano, prayer and fasting. Gusto nyo magbago? Ang Pilipinas, ang lipunan.
Nandito ang sekreto. Salita ng mahal na Panginoon. Amen. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kahit gaano ka pa sama, kahit gaano ka pa magnanakaw, mamamatay tao ka, drug addict ka, ikaw ay bakla, ikaw ay tumboy, o ano bang rapist ka, kaya kang baguhin ng mahal na Panginoon. Oh. Huling talata, Isaiah chapter 1, verses 18 to 20. Ating mga singers and instrumentalists. Sa Isaias, Kabanatang 1, talata po 18 hanggang 20. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe, bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Kung kayo'y magkusa at mga masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ngunit kung kayo'y magsitanggi at mga himagsik, kayo'y lilipulin ng tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Napakalinaw. But if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword, for the mouth of the Lord hath spoken it. Kung kayo magrebelde, lilipulin kayo ng tabak. Dahil yan ay sinabi ng mahal na Panginoon. Amen. Awitan po natin mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Ang Diyos natin ay totoo. Walang imposible sa mahal na Panginoon. Kahit gaano pa kabato ang puso ng tao, kahit gaano pa katigas yan, minamahal, kaya niyang baguhin ang mahal na Panginoon. Kahit sabi ng doktor, wala nang kagalingan yung sakit, alikabok lang sa mahal na Panginoon yan. Kaya niyang pagalingin. Pagbabago ng buhay, minamahal. Napakahirap baguhin ng isang bakla. Napakahirap baguhin ng isang tumboy. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade, nagpatotoo ang lahat na dati bakla, dati tumboy, binago sila ng mahal na Panginoon. Mga NPA, hardcore communist, dito umiiyak, nagtataas ng kamay. Totoo pa lang, may Diyos. Sabi ni Kapinong, ang kanyang Diyos dati ay baril. Hindi siya pwedeng matulog na walang katabing armas. Dahil yun ang tagapagligtas sa kanya. Pero nung nakilala niyang malapay noon sa Bible study po natin sa Marag Valley, sabi niya, may Diyos pala na totoo. Mali pala yung sinabi ng pari, sabi niya, na walang Diyos. Sabi ng pari sa kanya na kaibigan niya, na supporter ng mga terorista, ang relihiyon ay negosyo lang. Ibig sabihin, yung kanyang relihiyon ay negosyo lang. Walang Diyos, sabi ng pari. At naniwala naman ang mga NPA. Kasi pari nga nagsabi. Pero nung nakadalo sa ating banal na gawain, naramdaman niya ang pagmamahal ng Diyos. Minahal siya ng Diyos. Kahit siya ay mamamatay tao, kahit hindi siya tumatawag sa Diyos, isinilang siyang NPA. Ang kanyang mga magulang ay commander ng NPA dito sa Isabela. Ibig sabihin, sa bundok na siya, isinilang. Lumaki siya na ang turo sa kanya, walang Diyos. Pero ngayon, nagpupuri siya sa mahal na Panginoon. Siya mismo nagpapahayag sa kanyang makasamahan, may Diyos pala na totoo na nagmamahal sa atin. Itaas ang ating makamay, awitan po natin ang mahal na Panginoon, minamahal.
ipagpapalit. O Panginoon, pagkat dakilang iyong katapatan sa habang panahon. Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Sa buhay ko'y kayo na, kahit na may pagsubok pa, ang panalangin ko sa'yo, kailan ba'y di magbabago. Hallelujah! Sa aking kagalakan, pagkat ngayon talayan ang pangako mong buhay na walang hanggan. Hindi kita ipagpapalit. O Panginoon, dalangin ko'y huwag kang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita papalit. O Panginoon, pagkat dakilang iyong katapatan sa habang panahon. Sa buhay ko'y kayo na, Amen. Praise the Lord. kahit na Hallelujah. may pagsubok Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. ang panalangin sa'yo, kailan may di magbabago. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi Hallelujah. kita Hallelujah. Hallelujah. ipagpapalit. O Panginoon, dalangin ko'y huwag kang magbabago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit. Hallelujah, Panginoon, pagkat dakilang iyong katapatan sa habang panahon. Hindi kita ipagpapalit. O Panginoon, dalangin ko'y huwag kang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit. O Panginoon, pagkat dakilang iyong katapatan sa habang panahon. Sa habang panahon. Praise the Lord. Hallelujah. Para po sa mga baguhan, minamahal, na narito, to our beloved viewers, salvation is the greatest matter of importance. Mayroon pong 4 na reglamento na kaligtasan. Unang-una, ang pananampalataya na makamtan sa pakikinig at pakinig sa salita ng Diyos. Pangalawa, ang pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Jesucristo para mapahugasan, papatawad ang ating makasalanan. Pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Una, pangalawa at pangatlo, tayo ang gagawa. Ang pang-apat, Diyos na ang gagawa para sa atin. Sumugat sa panalangin ito, minamahal, mga baguhan, ating mga viewers na mga baguhan. Banggitin po yun taos puso ang panalangin ito. Mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo
na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking mga nagawang kasalanan. Ako po ay taos puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako, mahal na Panginoon. 10, aking mamahal sa buhay. Ako maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. Ito aking samot na langit. Sa iyong dakilang pangalan, in Jesus' name, I pray. Amen. O dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat na tumanggap sa mahal na Panginoon. Patawarin mo sa sakrilang mga kasalanan. Baguhin mo kailang mga buhay. Gawin mo siyang tunay na Kristiyano. Isulat mo kailang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kalitan. Iligtas mo sila, 10 mamahal sa buhay. Panghawakan mo sila, mahal na Panginoon. Sila patuloy na maglilingkod sa iyo hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po mag-isang manalangin sa inyo po mga pangailangan, minamahal. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Isus, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa punat dalangin yung hinirang huling propeta sa lahat ng mga bansa. Aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Salmeda. Abutin mo, mahal na pangailangan mo na anumang kalamang karamdamang taglay, alisin mo sa malang kaparaanan. Aking sinasaway in Jesus' name, cast out, demonyo na karamdaman. Hallelujah, heart disease, diabetes, demons of cancer, leukemia, demons of problems, unbelief and doubts, poverty cast out, sickness be healed, vices cast out, demons of communism cast out, in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat, minamahal, bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Itaas pong ating kamay and let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Mahal, at tayo po'y dumako na po sa ating announcement. Ating pong beloved brother, Raymond